Nagasik ng takot si Trump matapos subukan ng Iran na gamitin ng Oman bilang daanan at ang grupong terorista na Houthis bilang banta laban sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ngayong Biyernes, ika-5 ng Hunyo 2026 na tukoy ng Washington ang isang galaw na maaring gawing isang brutal na bitag ang isang negosasyon sa Golpo. Sinubukan ng rehimen terorista ng Iran na iwasan ang presyur ng militar at ekonomiya sa pagbubukas ng bagong front gamit ang barko, drone, bangko, rutang kalakalan, presyur sa Oman at banta ng milisya sa Yemen. Matindi ang tugon ni Trump nang makita niya ang pagiging neutral na pabor sa Teheran ay nagdudulot ng panganib sa reyon. Ano ang gustong itago ng Iran? Bakit mahalaga ang Oman? Paano pinigilan ni Trump ang digmaan? Ikukwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Inilagay ng gobyerno ni Trump sa alerto ang Oman matapos makita ang sinyales na nais ng Tehran magpatupad ng paniningil sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang ideya ng Iran ay simple at delikado. Sinengsyong ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang autoridad ng Strait ng Persian Gulf na konektado umano sa Revolutionary Guard ayon sa Washington. Maningil ng bayarin, magdirekta ng sasakyang pandagat at pilitin ang mga barko, tao at serbisyo na sumunod sa tagubilin. Gumagawa ang rehimen ng bagong patakaran sa dagat na nagtatakda kung sinong dadaan, magkano ang bayad at anong pahintulot ang kailangan. Para kay Trump, hindi ito diplomasya. Ito ay panghingikil gamit ang langis, gas, kalakalan at seguridad. Kaya matindi ang babala, sinumang sangkot, direkta man o hindi direkta, sa tangkang paniningin na ito ay maaring maparusahan. Nakuha ng Oman ang mensahe dahil ito ang pinakasensitibo sa usaping ito at madalas natulay sa pagitan ng Amerikano at Iranian. Mabilis na pinigil ng Oman ang gulo. Ayon kay kalihim ng pananalapi Scott Bessant, kinausap niya ang embahador ng Oman sa Washington at tiniyak na walang planong maningil ng bayad sa pagdaan ng sultanato sa kipot ng Hormuz. Ipinapakita ng pag-atras ang epekto ng presyon, kaya napilitang magpaliwanag ang Oman bago pa lumakas at tuluyang mangyari ang plano ng Iran sa gitnang Golpo. Sinubukan ng Iran na samantalain mismo ang pagkakataong yon. Matagal ng tagapamagitan ng Oman sa sensitibong usapan ng Washington at Tehran. Ang posisyong ito ay nagpakita ng neutralidad ng sultanato. Ang pagiging neutral sa digmaang pang-ekonomiya at pandagat ay maaaring maging panakip para sa maling panig kapag sinusubukang gamitin ng rehimeng may parusa ang kanal. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang tunggalian ay lumabas na sa larangan ng diplomasya at pumasok na sa Golpo ng Oman. Sinabi ng Iran itong Biyernes na nagpaputok sila ng missile at drone bilang babala sa mga barkong pandigma ng US na inaakusahan ng US Navy na sumasakay sa mga barko at oil tanker na konektado sa mga grupong may parusa. Sinabi ng Washington na na-intercept nila ang isang barkong walang bandila at may parusa sa karagatang Indian bilang bahagi ng operasyon laban sa mga illegal na network na sumusuporta sa Iran, kabilang ang mga Houthi. Ang bantang magbukas ng bagong labanan mula Yemen laban sa Saudi Arabia at UAE ay hindi malinaw na pagpapakita ng lakas, kundi pagtatangkang dagdagan ang gastos ng digmaan. Ginawang panakot ang mga Houthi sa mga barko at infrastruktura sa Red Sea at Reyon. Kapag ginamit ulit sa mas malaking krisis, posibleng atakehin ulit ang mga estratehikong pasilidad ng Saudi Arabia at maging target ng drone at missile ang United Arab Emirates. Ang layunin ng Iran syempre ay alisin ang presyon mula sa Tehran at magdulot ng takot sa mga bansa sa Gulf. Ang mga Houthi na tinatawag ding Ansar Allah ay isang teroristang grupo at armadong grupo mula Yemen na kaalyado ng Iranian Axis na kumukontrol sa Kabisera, Sanaa at malaking bahagi ng hilaga ng bansa kung saan nakatira ang humigit kumulang 60 hanggang 65% ng populasyon ng Yemen. Lumakas sila noong dekada 2000, sinakop ang Sanaa noong 2014 at pinabagsak ang gobyerno na kinikilala ng buong mundo noong 2015 na naging dahilan ng interbensyong militar na pinangunahan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ngayon, sila ay aktibo sa Yemen, Dagat Pula, Golpo ng Aden at malapit sa kipot ng Bab el-Mandeb, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Nagpalipad ang grupo ng mga drone at misil laban sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel at mga barkong pangkalakalan sa Dagat Pula.
Nadulot ito ng paglihis ng mga rutang pandagat, pagtaas ng mga gastos, at direktang presyon sa pandaigdigang kalakalan. Kaya naman, kapag nagbanta ang Iran na paiinugin ng mga Houthi, malinaw ang mensahe. Hindi lang gustong idiin ng Tehran ng Israel o Estados Unidos, kundi nais din itong guluhin ng mga ruta sa Golpo at tamaan ng mga estratehikong kaalyado ng Washington sa likod na paraan. Naunawaan ni Trump ang lohikang ito bago pa ito tuluyang mabuo. Gusto ng Iran ng tatlong galaw ng sabay-sabay. Gamitin ang Oman bilang pampulitikang panangga, gamitin ang Hormuz bilang paniningil, at gamitin ang mga Houthi bilang banta ng militar. Maaring mapatigil ang barko, tumaas ang presyo, mapressure ang kaalyado ng Amerika, at pilitin ang Washington makipagnegosasyon sa banta ng kombinasyong ito. Ang tugon ni Trump ay magdulot ng takot sa kabilang panig na nagbababala na hindi tatanggapin ng Estados Unidos ang paniningil ng Iran, pati na rin ang sinumang kaalyadong reyonal na tutulong magmukhang normal ang sistemang ito. Ipinapakita rin ng estratehiya ng Iran ang kanilang kahinaan. Ang matatag na rehimen ay hindi kailangang itago ang paniningil sa dagat sa likod ng bagong autoridad. Hindi kailangang pilitin ng Oman magmukhang moderado o bantaan ng Saudi Arabia at UAE gamit ang milisya sa Yemen. Tinutugunan ng Iran ang kawalan ng kalayang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng hindi direktang digmaan at pagpapalit ng kapangyarihan sa kaguluhan. Ipinapakita ng kilos sa Oman ang problema ng lumang paraan ng pamamagitan sa gitnang silangan. Matagal na naniniwala ang ilang leader na kaya nilang kausapin at pasayahin ang lahat ng walang kapalit. Sabi ni Trump, tapos na ang panahong yon. Mapapansin ang sinumong tumutulo sa Iran umiwas sa parusa at nanganganib ang nagpapadali ng paniningil sa Hormuz. Sino mang gumagamit ng neutralidad bilang tulay para sa revolusyonaryong gwardiya ay hindi na tagapamagitan kundi bahagi na ng problema. Ang pantalan ng Oman na Mina Al Fahal ay napansin din ng merkado ngayong Biyernes matapos ang mga ulat tungkol sa posibleng pagkaantala malapit sa mga lugar ng pagdaong. Sinabi ng Oman na normal pa rin ang operasyon at bumaba ang presyo ng langis matapos ang kumpirmasyong ito. Alam ng White House na sinusubukan ng Iran na gawing alas sa pakikipagtawaran ng bawat krisis sa dagat. Kapag hindi ligtas ang mga barko, tumataas ang presyo ng langis. Pagtaas ng presyo ng langis ay nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya nagsisimulang igiit ng mga gobyerno ang isang kasunduan. Sinasadya nilang pasukin ang siklong ito. Tinatangka ni Trump putulin ang siklo sa pamamagitan ng pagputol ng pondo, pagpaparusa sa sistema ng paniningil at pagbabala sa Oman bago ito magamit bilang diplomatikong panangga. Tatlong panig ang magpapasya sa susunod na hakbang. Una, dapat manatiling malayo ang Oman sa alok ng Iran at patunayan na ang kanilang neutralidad ay hindi gagamitin para pondohan ang revolusyonaryong gwardya. Pangalawa, kailangan magdesisyon ng Iran kung itutuloy pa ang panggugulo sa mga barkong Amerikano sa Golpo ng Oman habang lumiit ang kanilang puwang sa ekonomiya. Pangatlo, ang papel ng mga Houthis ay maaring gawing dobleng krisis ang alitan sa Hormuz, isa sa Dagat Pula at isa sa Golpo. Kung mabuksan ang fronteng ito laban sa Saudi Arabia at UAE, hindi lang pressure sa dagat ang digmaan, kundi magiging reyonal na pagkubkob. Ayaw ng Washington na Tehran ang madikta sa dagat, kaya matindi ang naging reaksyon. Ang krisis ay naglalagay sa Oman sa alanganin, manatiling isang iginagalang na tagapamagitan o hayaan si Tehran na gamitin ang posisyon nito para makakuha ng palugit. Binabantayan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ang posibilidad ng panibagong pag-atake ng Houthis. Itinutulak ng Iran ang reyon sa laro ng takutan. Tumugon si Trump sa pamamagitan ng sugdulang presyon para pigilang gawing pasinggilan ng Hormuz, gawing panangga ang Oman at gawing sandata ng pananakot sa Golpo ang Houthis. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na balita araw-araw. Makikita ng news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.